Limang presidente, isang pagpupulong. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama-sama sina Pangulong Rodrigo Duterte at ang apat na dating Pangulo ng ating bansa sa NSC o ang National Security Council meeting sa Malacanang. Taong 2010 pa, huling na-convene ang NSC sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Dito pinag-uusapan ang ilang mahalagang isyong panseguridad sa loob at labas ng bansa. At kabilang sa mga tinalakay kanina ang sigalot sa West Philippine Sea. Live mula sa Malacanang, may report si Ian Cruz. Ian. Yes, Ma'am Jess, napaka-makasaysayan nga ng araw nito sapagkat apat na dating Pangulo ang nakasama nitong si Pangulong Rodrigo Duterte sa National Security Council meeting dito sa Malacanang para talakayin ang iba't ibang mahalagang bagay tungkol sa ating bansa. Pangunahin na nga dyan, Ma'am Jess, yung pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso nito laban sa China sa Permanent Court of Arbitration kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Narito ang aking report. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakasama ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Aguinaldo State Dining Room ng Malacanang ang apat na dating Pangulo ng bansa. Si dating Pangulong Fidel Ramos, nagbiro pa ng kamayan siya ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Magkasabay na dumating sina dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Unang kinamayan ni Aquino si Pangulong Duterte. Tumango naman si Arroyo kay Aquino pero hindi na kinamayan ni Aquino si Arroyo at diretsong kumamay kay Ramos. Si Estrada kinamayan ng tatlong dating Pangulo at si Pangulong Duterte. Pagkatapos ay nagpakuha ng litrato ang lima. Nangyari ang makasaysayang pagkikita ng lima sa ipinatawag ni Pangulong Duterte na National Security Council o NSC meeting. Ang hiling daw ng kasalukuyang administrasyon, suporta mula sa mga dating Pangulo. For Philippine efforts. I mean, at the end of the day, they're all presidents of the Philippines. It will be a cooperative venture. Makulay ang kasaysayan sa pagitan ng mga presidenteng ito. Si Ramos ang presidente bago si Estrada. Napatalsik naman si Estrada sa tinaguriang EDSA II at pinalitan ni Arroyo. Nakulong naman si Arroyo sa termino ni Aquino at kalalaya lamang noong isang linggo. Ito rin ang unang beses na nagkita ang dalawa matapos bumaba sa pwesto si Aquino bilang Pangulo. Dumalo rin sa NSC meeting sina Vice President Leni Robredo, Senate President Coco Pimentel at mga lider ng Senado at House Speaker Pantaleon Alvarez at mga lider ng Kamara. Kasama rin sa pulong si National Security Advisor Hermogenes Esperon, Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. at mga miyembro ng Security Cluster ng Gabinete. Nasa pulong din ang mga pinuno ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Intelligence Coordinating Agency at National Bureau of Investigation. Ayon kay Abella, tinalakay sa pulong ang tungkol sa pagkakapanalo ng Pilipinas sa arbitration case laban sa China, gayon din ang Peace and Development Roadmap at mga update tungkol sa kampanya kontra iligal na droga, ang planong Constitutional Convention at pagpapalit ng anyo ng ating gobyerno sa federalismo. Noong panahon ni Aquino bilang Pangulo, hindi siya nagpatawag ng full NSC meeting. Sa halip ay nagpatawag siya ng isang modified NSC meeting na dinaluhan ni Ramos, Estrada at mga lider ng Kongreso. Isinagawa ang pulong bago isampa noong January 2013 ang arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Hiningi raw ni Aquino ang opinyon ni Ramos at Estrada tungkol dito. Noong termino naman ni Arroyo, nagpatawag siya ng NSC meeting noong January 12, 2010. Dumalo noon si Estrada at yun ang unang beses na tumapak siyang muli sa Malacanang matapos siyang mapatalsik noong 2001. Imbitado noon si Ramos pero hindi siya nakadalo. Pangunahing tinalakay sa pulong ang seguridad para sa 2010 presidential elections. Ang NSC ay tinatag noong administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Ito ang pangunahing advisory body para sa koordinasyon ng mga plano at polisiya na nakakaapekto sa pambansang seguridad. Ma'am Jess, ganap na alas 8 ng gabi nang matapos nga itong National Security Council meeting dito sa Malacanang o may 5 oras ang ginugol ng apat na dating presidente at ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama na nga yung Cabinet Security Cluster at yung iba pa mga dumalo para pag-usapan nga yung ibang maraming mahalagang bagay para sa ating bansa. Pero Ma'am Jess, ang abiso sa Malacanang Press Corps nitong si Secretary Martin Andanar ng PCO ay bukas na sila maglalabas ng statement kaya hindi na isa publiko
kung ano ba yung mga naging pahayag ng apat na pangulo sa kanilang pagharap sa NSC meeting ngayong kaninang hapon hanggang ngayong gabi, Ma'am Jess. Okay, sa loob ng 5 oras na yan, Ian, briefing lang ba ito on the situation sa ating bansa? Or masasabi bang pinag-usapan din kung ano ang magiging approach o strategy ng Pilipinas after nitong ruling ng International Arbitral Tribunal? Ma'am Jess, base doon sa mga nakita ko na pinakita ng isang source ng GMA News, kabilang sa mga naging presenter kanina, itong si DFA Secretary Perfecto Yasay at itong si NSA Secretary Hermogenes Esperon. So doon pa lamang Ma'am Jess, makikita natin na sa kanilang dalawa na nag-present, malaking aspeto talaga doon sa NSC meeting na ito. Yun ngang issue ng agawan ng territory dyan sa West Philippine Sea. At dati na rin nabanggit sa atin ni dating Pangulong Fidel Ramos at nitong si OPAP Secretary Jess Dureza nung nasa Davao City tayo nitong weekend lang na yung NSC meeting ay doon sila kukuha ng mga magiging polisiya nila, magiging guidance nila para sa pagharap nila at pakikipag-usap bilang special envoy nitong si dating Pangulong Fidel Ramos doon sa bansang China, Ma'am Jess. Kasi ang latest development, di ba, parang etchapuera doon sa ASEAN Ministerial Meeting sa Laos, itong naging ruling ng International Tribunal. Pero ganun daw kasi yung ASEAN, kailangan unanimous yung agreement among the member countries. Hindi pwedeng botohan, depende sa bilang ng mga bansa kung kanino sila papanig, kung sa China o sa Pilipinas. Napag-usapan tiyak itong development na ito sa ASEAN Ministerial Meeting. Ian. Ma'am Jess, hindi na banggit sa atin nitong si Secretary Martin Andanar, pero alam naman natin na isa rin talaga sa kanilang agenda itong nangyari sa ASEAN sapagkat sa ating rehiyon isang napakalaki at influential na body itong ASEAN at talagang kailangan natin ng suporta nila. Parang alam naman natin na malaking bansa ang China, kaya kung mas marami tayong kasama, mas magtatagumpay tayo doon sa ating ipinaglalaban na claim doon sa ating mga teritoryo sa Kalayaan Island Group o yung tinatawag na Spratlys at maging doon sa Bajo de Masinloc. Pero Ma'am Jess, sa ngayon hindi pa talaga nila isinasa publiko kung ano man yung mga detalye, yung specific details ng mga pinag-usapan kanina, pero sure tayo na isa yan sa mga napag-usapan nila, Ma'am Jess. Pambihirang pagkakataon nga ito na nagsama-sama yung 4 na former presidents ng ating republika at ang kasalukuyang presidente. So 5 presidents in all. Kamusta ang naging mood dito sa NSC at dito sa pagkikita ng mga dating Pangulo at ni Pangulong Duterte? Ian. Ma'am Jess, ang nalaman natin na maraming excited sapagkat ang talagang historical kung titingnan mo si dating Pangulong Ramos, si dating Pangulong Estrada, dating Pangulong Arroyo at dating Pangulong Aquino, yung kanilang mga naging pagkakasunod-sunod o yung isa dyan nagpakulong dun sa isa, yung isa sinundan ng isa, so meron man naging hidwaan sa pagitan nila matapos yung kanilang mga termino, nandito sila sa Malacanang kasama ni Pangulong Duterte. At ang mahalaga dito, Ma'am Jess, nagpunta sila dito sa Malacanang dahil ang agenda national security para sa ating bansa. So ibig sabihin, yung pagpunta nilang lahat dito, silang 5 na presidente ng ating bansa, may isa lamang sila na misyon at ito nga ay yung para sa mas maayos, mas maunlad at mas magandang bayan ng Pilipinas, Ma'am Jess. Kitang-kita lang sa body language na si Pangulong Arroyo, kahit siyang nagsumunod kay Pangulong Estrada, parang okay sila, Pero mukhang tama ba yung nakuna ng camera? Parang hindi okay si dating Pangulong Arroyo at si dating Pangulong Noynoy Aquino.
Ma'am Jess, yung unang-una nating nakita no dun sa video no na ibinigay sa atin ng PTV4, unang-una talaga diyan si dating Pangulong Arroyo, tapos dumating si dating Pangulong Fidel Ramos. Actually nagkamayan silang tatlo at tila parang nakuryente o parang nagkunwaring nasaktan pa nga ito si dating Pangulong Fidel Ramos. At pagdating naman itong si dating Pangulong Aquino, ang agad niyang kinamayan itong si Pangulong Duterte, pero nagtanguan naman sila itong si dating Pangulong Gloria Arroyo at si President Pinoy ay doon na pumunta sa isang tabi. Pero si dating Pangulong Joseph Estrada, makikita nga natin na kahit na napatalsik siya nung panahon nitong si dating Pangulong Gloria Arroyo at napakulong siya, nagkamayan pa rin at nagkatabi pa nga sila doon sa photo op na yon, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.